Iba-iba man ang sakit na tinitiis nila, Naawa ko sa sarili ko, wala akong magawa. Hanggang sa pangasaya na sa akin. iisa ang kanilang daing. Pobre kayo mi yan. Karon kay nagsakit na si Robert, nagsamot na may kalisod anak kay giatiman ako si Robert. Wala jud mi ana. Bahin sa tambal, wala jud mi kapalit kay wala may pangwarta sa amo. Hirap silang matustusan ang kailangan nilang gamutan. Pag nakikita ko siya, umiiyak na lang ako. Sabi ko, anong gagawin natin, anak? Wala tayong pera. Paano nila makukuha ang kailangan nilang lunas sa gitna ng pandemya? Magtatanghaling tapat, abalang nangangalakal ng basura si Lola Rosita Monteclar, 60 taong gulang. Sa kabila ng kanyang edad, hindi niya alintana ang tindi ng sikat ng araw at peligro sa kalsada ngayong may pandemya. Kapansin-pansing may benda sa kanang mata ni Lola Rosita at nang tanggalin niya ito para linisin. Wala na pala ang isa niyang mata. Nagsusugat na rin ito at panay daw ang pagkirot. Kwento ni Lola Rosita taong 2017 nang makaramdam siya ng pananakit ng ngipin. Makalipas ang 2 buwan, may nakapasyang bukol sa kanang pisngi. May bukol saan po yung bukol? At sa tabi po ng ilong yung Oo. bukol. Hindi na po nakahinga kasi naroon, namamaga na. Kuha ang larawang ito noong 50 taong gulang si Lola Rosita. Malinaw pa raw noon ang dalawa niyang mata. Nang magkabukol sa kanang pisngi, nakapagpa-check up sa Philippine General Hospital o PGH si Lola Rosita. May tumor sa kanyang pisngi ang matanda. Sabi ng doktor sa klinik, namamaga na lang yung ilong ko. Sabi nila cancer raw. Dito na siya pinayuhan ng doktor na magpa-opera bago pa kumalat. Kasama sa inalis ang kanyang kanang mata. Ano po yung tinanggal? Yung gusto na sinito. Di ba may gusto nito? Panganyap yan. Yung ito parang cheekbone. Oo. Kapag wala hong bandage, Mapasukan ng ang luli kung nangalakal ako. Kwento ng anak niyang si Dayan, 3 beses sumailalim sa operasyon ng kanilang ina noong 2017. Katagalan, nahirapan na rin sa pagsasalita si Lola Rosita. Nagsusugat din ang bahagi kung saan tinanggal ang kanyang mata. Yung pangalawang balik namin, tinahi uli. Yung sa pangatlo na talagang bubuo ka na, hindi niya na, ayaw niya na. Kasi nga, ganun lang din mangyari. 2017 pa nang huling magpatingin si Lola Rosita. Gusto man niyang muling magpa-check up sa ospital, di raw niya kaya ang gastusin. yung kanina, 200 pesos yung kinikita sa pangangalakal. O araw-araw, buhanin. Wala na akong magawa lang hanggang sa pangasaya na sa akin. Nalilahil ko na lang. Hanggang naikikit ko na. Araw-araw matyagang nililinis ni Lola Rosita ang kanyang sugat. Pinapakiramdaman nyo na lang po O ba? happy. Yung hapde. Oo. Araw-araw po yan, mga Ay, lala ko siya. may nana. Matapos linisin, sa kanya ito lalagyan ng gasa para matakpan. Paano ho yung pantakip ninyo sa mata nyo? Mayroon kayo sa dalawa. Dadalawa na lang ang natitira. Oo. Kaya tinitipid nyo na po, ano? Oo. May mga araw po ba na ganang pangtakip sa mata? Hindi niya na lang po tinatanggal. Pag wala ko pambili, yun na lang po ulit yung nilalagay niya. So balang inuulit-ulit nyo na lang po yung pangtakip sa mata? 3 sa 6 na anak ni Lola Rosita ang kasama niyang naninirahan sa Parañaque. Lahat sila sa basura umaasa para kumita. Hindi ba naging madali yung pag-isita sa ospital? Hindi po, pasakay pa po, malayo po dito yun eh. Kuha pa kang kamasay, maghahanap ka. Naawa ko sa sarili ko, wala akong magawa. Kasi ako ang inasahan sa mama, mga pasapa ang mga anak ko nila. Sinubukan niyo po bang
Magpunta sa ospital, sa health center. Ang iniisip ko naman, pag wala ko ng help, lang hapunan, ano kakainin ko? Dito ka natutulog, Nay. Eh di ba nitong mga nakalipas na linggo, maulan? Diyan pa din. Pag mainit. Eh, kumusta ka? Hindi ba mas lalong sumasama yung pakiramdam niyo? Dahil Sa bayan ng Sindangan sa Zamboanga del Norte, hindi mapigilan ang pag-iyak at pagwawala ng 3 taong gulang na bata na si Robert Labusan. Ang kanyang mga mata kasi tinubuan ng malalaking bukol na balot ng mga sugat. Dahil sa kanyang kondisyon, tuluyang nabulag ang bata. Hirap na rin siyang kumain at kumilos. Ano nga ba ang sakit na dumapo kay Robert at paano ito malulunasan? Sa isang video call, nakausap ko ang ina ni Robert na si Almi. Ano bang sakit ni Robert? Nag-start nung May, lumalaki na po yung mata. Hanggang sa parang pumutok yung mata, lumabas na hanggang yung parang nag-infection na talaga. Ang kanang bahagi ng mukha ni Robert halos sakupin na ng malaking bukol na tumubo sa kanyang kanang mata. Lumala na rin ang kondisyon ng kanyang kaliwang mata. Gustuhin man daw nilang mapatingnan sa espesyalista ang kanilang anak. Wala naman silang perang panggastos. Bakit tumagal ng ganun para mapacheck up siya? Walang-wala talaga ang pera para ipamasahi at para ipatingin ng doktor yung si Robert po. Malayo rin ang ospital mula sa kanilang lugar. Pamasahe pa lang, kailangan na nila ng 1,000 piso. Dahil sa lumalalang kondisyon ni Robert, ang kanyang inang si Almi ang nagsisilbi niyang mga mata, kamay at paa. Maingat at matyaga niyang inaasikaso si Robert para masigurong hindi tatamaan ng bukol sa mga mata ng bata. Ay, ang among kapobre ma'am, nadugangan na inugsamot jud kay gikan pag sakit ni Robert. Pobre kayo mi niyan. Karon kay nagsakit ni si Robert, nagsamot na may kalisod anak kay giatiman ako si Robert. Ang among panginabuhi, igura pod mga makakaon na pod mi. Maura among makuan dito among mahimo. Wala jud mi ana. Bahin sa tambal, wadi jud mi kapalit kay wala mi pangwarta sa amo. Nakapagpatingin si Robert sa isang district hospital sa kanilang bayan sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Pero walang sapat na kagamitan ng ospital para matukoy ang kondisyon ni Robert. Nandiyan na naghintay yung ambulance sa ibaba. Sa tulong ng ibang kamag-anak ni na Almi, nagawa nilang ipatingin ang kanilang anak sa isang private clinic sa Sindangan. Dito na nga unang natukoy ang kanyang sakit. Ano ang sinabi ng doktor nung makita na si Robert? Ang sabi daw ng doktor, sir, nag-cancer na daw po yung case ng baby. Ano daw dapat gawin base doon sa sinabi ng doktor? Ang sabi daw ng doktor, sir, for ASAP CT scan daw po. Pero hindi pa alam kung anong stage ang cancer. Walang CT scan sa private clinic na kanilang pinuntahan. Kailangan pa nilang magpunta sa ospital sa Dipolog City na 2 oras ang layo mula sa bahay ni na Robert. May pandemic man ngayon, kailangan daw nila agad mapatest si Robert. Habang tumatagal kasi, lalong lumalaki ang mga bukol sa kanyang mga mata. Paano nga ba makakakuha ng atensyong medikal ang mga gaya ni na Robert at Lola Rosita sa gitna ng pandemya? Ano ang pagdadaanan nila para makuha ang kailangan nilang lunas? Nagbabakbak at nangingitim ang buong katawan ng 7 taong gulang na si Jana. Ang ilang bahagi ng kanyang balat, may mga sugat na rin.
Nagbabakbak at nangingitim ang buong katawan ng 7 taong gulang na si Jana. Ang ilang bahagi ng kanyang balat, may mga sugat na rin. Hindi pa na ipatitingin sa espesyalista sa balat ang bata. Binisita ko si Jana sa Bacoor, Cavite. Kailan niyo po napansin unang-una yung problema niya sa balat? Paglabas po namin sa ospital, sa district po, unti-unti na po siyang nagkakaganito. Tapos ganito na po siya nung habang lumalaki na po siya, nagkakaano na siya. Ganyan na ang lumabas sa katawan niya. Yung po bang habang tumatagal, habang lumalaki siya, lumalala po ba? Siguro po, minsan kasi po pag nakakaulam po siya ng itlog po, kagaya ng manok, nagsusugat po siya. Kaya sabi ko, huwag ka na lang kakain ng mga ganyan, anak. Para mabawasan ang pangangati ng balat, madalas paliguan ni Annalisa si Jana. Yung buong katawan po pala talaga niya ang meron, ano? Mukha lang nga po ang wala. Yung mukha lang talaga ang wala. Saan po nag-umpisa parte? Sa kamay po. Tapos kumalat na patungo na ang braso. Napipreskuhan ka niyan? Pag Makati ba, sinasabi mo kay mama na liguan ka? O yung sampaa mo, ano nangyari? Bakit nasugat yun? Nakamot mo. Sabi ni Annalisa, may mga araw na hindi makalakad si Jana dahil sa paninigas at pagsusugat ng kanyang balat. Paano pag nagsusugat na? Anong ginagawa niyo? Yun na lang po, pinapahid ko ng petroleum. Minsan hindi ko na pinapahiran, pinababayaan ko na lang ganyan siya. Kasi wala din naman pagamutin ko. Gagamutin ko, wala din naman. Lolobo rin. Buti nga po nakakalakad na siya ngayon. Nung kahapon, hindi po siya talaga makalakad. Ito po, malaki nga po. Kaya hindi siya makalakad Opo, dito kasi pag kumirot po yan, hindi na po siya nakakalakad. ang hirap na siyang ma-stretch. Kwento ni Annalisa, 1 taon pa lang si Jana nang una at huling beses niyang mapatingnan sa isang doktor ang bata. Sinabihan raw silang pumunta sa skin specialist pero hindi na nila nagawa. Nasuri po ba siya ng espesyalista sa balat? Hindi po. Ayun, nangangati na siya. Oo nga po, mainit kasi. Kamot na naman siya. Kaya nga po nakatutok ang electric fan dito. Pag naandun po kami sa taas, nakahiga lang siya dun sa upuan. Pinakaunti. Ito. Ayan, very good. Sa kabila ng kondisyon, pinipilit ni Jana na makapag-aral. 5, 6. Nasa kinder ngayon ang bata. Nagmumodule po sila ngayon ng kinder po. Ilang taon na po siya nag-aaral? Ano po, pangalang taon na po sila ngayon. Kasi po nahinto po nung nakaraang taon. Dapat po to grade 1, grade 2 na po to. Pinahinto po ng mestra nung kinder po siya. Pero maging si Annalisa, tila may ganito ring kondisyon. Nangingitim at may mga butlig-butlig din ang kanyang balat. Malaking palaisipan kay Annalisa kung anong sakit ang dumapo sa kanilang mag-ina. Yung sakit po niya, parang may hawig sa sakit ninyo. Opo, pero siya po malala talaga. Ako po hindi naman po ako nagsusugat talaga. Nung maliit po talaga ako nagsusugat. Ngayon hindi na po ako talaga nagsusugat. Kailan nag-start naman yun sa inyo? Ako po nung gaya rin po sa kanya. Mula nung pinanganak? Kasi siya mula nung pinanganak, di po ba? Nung pinanganak po ito, mapulang-mapula din. Nakakatakot din na paliguan to. Single mother si Annalisa. Araw-araw, paglilinis ng mga bote ang inaasahan nila para kumita. Alam ko mahirap yung buhay. Talagang, yun po talaga ba naging balakid? Ba't hindi nyo siya mapatingnan ng... Wala pong kaming
Financial po, nagtitinda nga lang din po ka. Isa naihiram po ako ng puhunan. Para may ano kami. Kaya hindi ko po siya mapatignan. Anong gusto niyo para sa anak niyo? Sana ano lang ko ng pagpagamot sa kanya. Yan lang po ang gusto kong mangyari. Gusto niyo matingnan siya ng espesyalista? Yan naman daw po ang gusto niya eh. Tinatanong ko po siya kung anong gusto niya sa paggamot ako mo. Sina Lola Rosita, Robert at Jana, sumasalamin sa realidad sa bansa. Hindi na ipatingin ang kanilang mga karamdaman dahil sa kawalan ng pera. Mariin namin itinutulak na dapat ang pamahalaan ay mag-step up na dapat drastic yung kanyang gagawing mga hakbang at gawing free, comprehensive, integrated, tax-funded ang healthcare system natin. February 2019 nang maisabatas ang Universal Healthcare Law. Nakasa dito na ang bawat Pilipino ay automatically enrolled na sa newly created na National Health Insurance Program. Pero hindi ibig sabihin ito na wala ng babayaran. Pwedeng maging direct o indirect contributors ng health insurance program. Yung direct contributors po ay sila po yung mga may kakayanang magbayad ng kanilang contribution. Yung mga indirect fund ay yung mga mostly nasa vulnerable sectors at kinabibilang po ito mga independent members, mga senior citizens, na mga persons with disabilities at iba pa. Yung kanila namang premium contributions ay sinasagot ng national government. Yung pagpapacheck up po ay hindi pa ho covered ng PhilHealth. Pero yung pagpapacheck up naman po sa mga pampublikong pasilidad, halimbawa sa mga health centers, ito naman po yung libreng na-avail. Kung i-require na mag-biopsy yung pasyente kahit outpatient, ito po ay babayaran ng PhilHealth. Kung kailangan na po ang serbisyo, hindi issue kung may kontribusyon, kulang ang kontribusyon o walang kontribusyon. Dapat ay magamit nila yung serbisyo at magamit po nila yung beneficyong PhilHealth. Sa susunod na linggo, sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng ilang pribadong individual, ipapasuri sa doktor at dadalhin sa pagamutan sina Robert, Lola Rosita, at Jana para malaman kung ano ang kanilang sakit at ano ang lunas para rito. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.